Noong last week ay itinuloy natin yung pag-aaral sa Stewardship of Treasure, right? So nagtuon tayo doon about sa contentment, 'di ba? At nalaman natin contentment can be learned. Kaya palang pag-aralan 'yon, ano, according kay Apostol Pablo. So, nalaman din natin na yung financial responsibilities. At hindi dahil sa sinabi ni Lord na in control siya sa lahat ng bagay sa buhay, pati sa buhay natin, siya na yung magpo-provide sa atin. Pag gano'n isipin natin, parang isipin mo, wala na akong gagawin. Hindi gano'n yun, no? So, may responsibility rin tayo. Yung responsibility natin, dapat gawin natin, ito yung inaral natin last week, which is yung financial responsibilities. Okay, so i-review natin ng konti. Ito po ay yung pinakamahalagang matutunan natin, yung responsibility natin bilang tagapangalaga, tagapangasiwa o manager ng kanyang mga aga-ari ng Panginoon Diyos. Huwag tayo na magkaroon ng ganung kaisipan na bahala na si Lord sa atin. Kasi bilang mabuting katiwala, may papel tayong dapat ginagampanan. Ano ba itong mga ito? Okay. So, pinag-aralan natin, meron tayong dapat, unang-una, no, yung financial responsibility tayo ay dapat maging matapat tayo. Faithful sa lahat ng pinagkaloob sa atin. Ano pa? Diligence, no? Maging masigasig tayo. At may integrity tayo dahil nire-represent natin si Jesus. So, lahat ng ginagawa natin dapat maayos, di ba? Sikapin natin maging maayos. Hindi pwede na yan. Provisions din. So, inaral natin last week yan. At pati na yung responsibility sa government. Bayad tayo ng tamang buwis. Naalala nyo pa? Ayan naman, i-post naman natin sa YouTube. So, pwede nyo i-review palagi. Now, pag-aaralan naman natin, tutuloy natin yan, ano, financial responsibilities. 3 item yung pag-aaralan natin tonight. Yung about giving. Yan. Tuloy natin yung giving, tapos about debt, yung utang, no? At saka budgeting. Para tayo magkaroon ng financial freedom. Okay? Ngayong gabi, pag-aaralan natin ito, unahin muna natin yung giving. Pisa natin sa giving. Medyo malawak kapag sinabing giving, yung pagbibigay, di ba? Kasi, alam nyo, natural sa atin, mahirap magbigay eh. Lalo yung mga, kumisan, may nangangailangan na dyan, ang hirap, ano? Hindi natural kasi sa atin yan. Subalit hindi naman lahat ganon, di ba? May mga taong pinagkalooban ng generous heart. Yung pagka nangailangan, ang daling lapitan, no? Isa ka ba doon sa dalawang yon? Okay, so alam nyo na yan, no? Alam nyo sagutin sarili niyan. Pero alam nyo, siguro mas marami to kasi gusto mo kuminsan magbigay, but there are reasons bakit hindi, no? Kung struggle ka tuloy sa pagtulong o pagbibigay sa iba kasi parang ang dahilan isa rito, baka kapos ka sa pera o marami kang pagkakautang, maaari naman talagang wala kang maitulong dahil para sa kanya para lang sa iyong pangailangan kulang pa, di ba? Yung kinikita mo, lalo kung may family ka, maaaring nag-struggle ka sa finances. Sino ba ang kinalulugdan talaga ng Diyos pagdating sa giving, sa pagbibigay? Sino ba yung unang nagbigay? Alam natin ang Diyos, di ba? Bakit siya ang unang nagbigay? Basahin natin sa unang 1:4. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Alam niyo, may kantang ganyan, no? Diyos ay pag-ibig. Ang ganda ng kantang yon. Kaya sabi, God is love. At ipinakita niya, kasi nature ni God yan pinakita niya dyan ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng giving, pagbibigay. Ibinigay niya ang pinaka-the best sa atin. Alam niyo ba kung ano yung pinaka-the best doon? Okay, tingnan natin sa John 3:16. Alam natin yung verse na yan. Bilang Kristiyano, dapat memorize natin, di ba? Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya ibinigay niya ang kanya kaysa isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ba't kailangan niya ihandog at ibigay si Kristo para sa atin? Upang tayo'y maligtas
o kaya hindi mapahamak, kundi magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Dahil sa kanyang unconditional love, si Jesus ang binigay sa atin. Siya naging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Ano ang ibig sabihin ng pagbibigay o giving? Pag-aralan pa natin, Sabi sa 1:4-10, ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayong inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Grabe, no? Kung ang Diyos ang unang umabot sa atin, hindi tayo, dapat din tayo mag-reach out sa ating kapwa bilang recipient ng kaligtasan. Tinanggap natin kaligtasan, so dapat abutin din natin yung iba. Para in-expect din ng Diyos sa atin na ipakita natin ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng pinaka-the best natin sa ibang tao. The best dapat. Hindi ito option para sa mga Kristiyano. Kaya sa New Testament, palagi ang ipinapakita ang generous giving at pagiging hospitable. Ang iba ay pinagkalooban ng spiritual gift of giving. Diba? Iba talaga natural sa kanila. Talagang very hospitable. Sa ating mga Pilipino, alam ko, yan ang number one na katangian ng Pilipino. Hospitable. Yan ay biyaya na galing sa Diyos. Kaya sabi sa Roma 12, sabi? Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, giving magbigay kayo ng buong puso. Ano sabi? Buong puso. Ina-expect ng Diyos na lahat ng mananampalataya ay lumahok sa privilege na ito. I-share ang kanilang resources kung ano man ang pinagkaloob ng Diyos sa iyo. I-share natin sa iba ng buong kasiyahan. Mga Gawa 20, verse 35. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho ay dapat ninyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. So ito yung narinig natin palagi sinasabing, it is more blessed to give than to receive. Ang example ng pagbibigay ay ginawa na ni Jesus. Kahit siya ay mayaman, ay naging mahirap siya upang tayo ay maging mayaman. Hindi siya namuhay ng marangya dito sa mundo. At ang mga una niyang inabot upang kanyang maging tagasunod ay sino? Yung mangingisda, mga mangingisda tulad ni Pedro. Sinabi niya na siya ang daan sa langit at tanging siya lang. Bakit? Upang tayo ay maging tagapagmana ng kanyang kaharian. Tandaan yan So yan ang purpose ni God. Kaya sabi sa 2 Korinto 8, sabi ni Pablo, hindi sa inuutusan ko kayo. Sabi niya dito sa mga taga-Korinto, sinasabi ko lamang sa inyo ang pagsisikap ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo na kahit na mayaman, ay naging dukha upang maging mayaman, kaya sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Kaya sabi sa unang 1:3, dito natin nalalaman ng pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. Kapag nakita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagkaitan niya ito ng tulong, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Alam niyo, madalas natin sabihin sa kapatid kapatiran natin na, sige kapatid, pagpipray natin provision ni Lord para sa iyong kalagayan. But in fact, namimiss natin kuminsan yung opportunity na tayo ang pinakamalapit sa Kanya upang magbigay tulong sa Kanya. Sabi sa talata, patunayan natin sa pamamagitan ng gawa. So, again, going back, yan ang sinasabi ni Lord, pag-ibig, pagmamahal. Yan ang palagi niyang ini-impart sa atin. Kaya, pag nagbigay tayo, that is a form of love. Diba? Kaya sabi sa
unang Juan chapter 4. Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umiibig sa kanyang mga kapatid. Yung mga hindi nagbibigay, sabi nga nila, ay ninanakawan daw ang Diyos at dinadaya ang kanyang sarili. Saan ba natin makikita yan sa talata? Tingnan natin sa Malakay 3. Ang tanong ko naman, si God nagsasalita rito sa mga Israelites, matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi, ngunit pinagnanakawan niya ako sa paanong paraan sa mga ikasampung bahagi ng mga handog. Kapag ka hindi nagbibigay, ibig sabihin, pinagnanakawan mo rin ang Panginoon Diyos. Pero pag-uusapan natin yan mamaya, yung ikasampung bahagi o yung tithing, mamaya pa yan. Nabanggit ko lang dito, sinasabi ni Lord kung anong meron ka, binibless ka, i-bless mo rin yung iba. Yun ang principle dito. Yun ang economy ni God. Umiikot. Hindi upang itago mo. So, may sinasabi pa ang Bible. Kasi may benefits yan pag nagbibigay ka. Lalo kung generous giving ka, di ba? Number 1, ano ba ang benepisyo? Giving glorifies God. Sabi dito sa 2 Korinto 9, ang paglilingkod ninyo upang tumulong sa mga kapatid ay hindi lamang makakatugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng nag-uumapaw na pagpapasalamat nila sa Diyos. Di ba ganun yun? Kapag ka nagbigay ka, tumulong ka sa kapwa mo, maririnig mo talaga, salamat sa Diyos. Di ba? Tayo mga Pilipino, salamat sa Diyos, salamat sa iyo. Kaya sabi doon sa verse 13, ang bukas palad ninyong pagbibigay sa kanila at sa lahat, ang siyang magpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo. Dahil dyan, magpupuri sila sa Diyos. Diba? Kapag tayo generous, nagbibigay, alam mo, makikita mo yung kasiyahan ng tao. Hindi mo makuha sa mukha niya Kumbaga, alam mo yung very joyful siya. And, ito kung minsan yung opportunity na pwede nating i-share si Jesus. Tama? No? So, hindi lang natutulungan ng iba, sabi rito, nagpapasalamatan at nagpapasiyap ng ating mga tinutulungan ng Panginoong Diyos. Kaya kapag nagbigay ka sa mahirap, ako talaga, abot-abot ang kanilang pasasalamat sa Diyos at sa iyo. Number 2, pag nagbibigay ka, giving builds faith. Sabi sa 2 Thessalonica, chapter 1, verse 3, mga kapatid, lagi kami nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo. Nararapat lang na gawin namin ito dahil patuloy na lumalago ang pananampalataya niyo kay Kristo at pagmamahalan sa isa't isa. Alam niyo, ang sakripisyo ng pagbibigay ay lalong nagpapatibay sa ating pananampalataya sa Diyos at nagiging dahilan upang mas maging malapit tayo sa Kanya. Sa paraan dito, alam niyo, upang una natin siyang pasalamatan dahil siya ang nagmay-ari ng lahat ng meron tayo. Kaya ano bang ginagawa ni Pablo sa mga taga-Thessalonica? Nagmi-minister sila sa kanila at yung time nila, inilalaan nila sa pagbabahagi ng salita ng Diyos at ang result nito ay lumalago ang pananampalataya nila. Ganun ang resulta nun. Kaya alam nyo, habang kayo ay nagmi-minister o nagdi-D-group o D-group leader kayo o nag-share kayo, hindi lamang ang kausap mo lumalago sa pananampalataya, kundi ikaw din. Dahil ikaw muna ang mini-minister ni Lord. Ikaw muna tinuturuan niya bago ka mag-lead ng D-group. Alam nyo, marami akong experience na ganyan. Na pag nagpe-prepare ako ng ganito, magmi-minister ako sa iba, sabi ko, minsan tinetest pa ako ni Lord Nangyayari na muna sa akin bago ko pa maituro. So, buhay ang Diyos natin. Kaya kapag ka itinuturo natin sa iba, nagmi-minister tayo, lalong lumalago yung ating pananampalataya. It builds faith. Ano pa? Number 3, ang pagbibigay o giving develops character. Sabi sa Filipos chapter 2 verse 3 to 4, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sa sarili. Alam niyo, nade-develop yung ating pagkatao na hindi maging selfish at hindi maging mapagkamkam o covetous.
kapag ka nagbibigay tayo. Ang ating pagkatao ay mas nagiging kawangis ni Kristo kapag naging other-centered tayo rather than self-centered. Other-centered kesa dun sa self-centered. Huwag nating isipin sarili natin. Diyos ang bahala sa atin. Isipin natin palagi kapakanan ng iba. Yan ang sinasabi dito ng Panginoon sa atin. Alam nyo, ang salitang pagmalasakitan, may kasamang sakripisyo yan. Kaya nga yung word na pagmalasakitan, may sakit di ba? May sacrifice yan. Madali bang gawin yan? Lalo na kung hindi ka ibig-ibig ang iyong kapatiran, di ba? Salamat na lamang sa Diyos. Binigyan niya tayo ng kapangyarihan upang ito ay ating magawa. Kaya posible nating gawin yan through His power. Di ba? Ang gawin nito ay isang sukatan kung gaano natin kamahal si Lord. Praise God. Di ba? So, ito pa sinasabi sa 1 Timoteo verse 6. Utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabubuting gawa. Hindi magpakayaman sa pera. Mabubuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Sa gayon, makakapag-impok sila para sa mabuting pundasyon sa hinaharap at makakamtan nila ang tunay na buhay. Ano ang sinasabi? Maging bukas palad tayo, maging matulungin sa kapwa. Number 4, giving, yung pagbibigay, results in God's blessings. Sabi sa 2 Korinto 9. Ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kaunti at ang nagtatanim ng marami ay ani ng marami. Ang batis ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. So anong point dito na sinasabi? Upang sumagana daw tayo sa mabubuting gawa. Dapat mabuti yung mga ginagawa natin. Kaya yung nag-share sa iba ay magtatamo ng pagpapala sa Panginoon Diyos. We cannot outgive God dahil nag-promise siya na ibabalik niya sa atin kung ano man ang binigay natin sa iba. Kung minsan, malaki pa, di ba? So, it doesn't say dito na pera lang. Subalit ang pagpapala ay maaring sa ibang bagay. Sabi sa 2 Korinto, ang Diyos na magbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Ano sabi? Sa verse 11, pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Kaya kapag nagbigay tayo dahil sa matulungin tayo at tama ang ating puso, pasasaganain pa niya tayo. I-bless tayo upang marami pa tayong matulungan. So, tinitingnan palagi sa atin ni God yung heart natin. Kung tama ang puso natin, iisang puso natin at saka ni God, doon darating yung pagpapala. Pero kung halimbawa, hindi tayo magka-channel ni God, iba yung iyong puso, lalo kung impure ang iyong heart, mukhang malabo yun. Kaya dapat palagi tayong intimate kay God. Diba? So, number 5, ito pang benepisyo. Giving is an eternal investment. Sabi sa Mateo 6, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang. At may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Malinaw, di ba? Kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Kung ano madalas nating ginagawa, yun ang laman ng ating puso. Pero kung palaging sa Panginoon, pati pagsalita natin, alam na alam ko na saan ang puso mo. Di ba? So, ang pinag-uusapan dito, wag daw tayo mag-impok dito para sa mundo lang. Totoo naman, hindi mo dadalan lahat ng meron ka dito sa mundo kapag namatay ka. Sabi rito, magbigay ka na lang bilang pauna para sa ating hinaharap sa eternity. Kaya sabi ni Jesus, kapag nilagay natin ang puso sa mga bagay dito sa mundo,
maaari tayong makakuha ng agarang benepisyo, right? Ngunit, pansamantala lamang, pero sinasacrifice natin yung pangmatagalang gantimpala, which is eternal. Kaya mayroong walang hanggang reward sa perang inilagak natin para sa mga buhay at ministeryo ng iba. So dito tayo mag-invest. Number 5, giving is an eternal investment. Lucas chapter 12 verse 32. Sabi, huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at ipamahagi sa mga duka ang pinagbilan. Gumawa kayo ng mga sisidlang hindi naluluma at mag-ipon kayo sa langit ng kayamanang hindi naubos. Doon daw ay walang magnanakaw na papasok at insektong sisira. Totoo naman. Kaya nakita niyo ba ang pangako ng Diyos? Ikinalulugod niyang ibigay ang kanyang kaharian sa atin. So ano pang kailangan asamin mo dito sa mundo? Nasaan ba ang ating tunay na buhay? Dito sa mundo o sa langit? Nasaan ba ang ating puso ngayon? Nag-iipon ba tayo para sa langit? O nag-i-invest tayo for eternal? Alam niyo, yun ang magandang i-reflect kapag tayo nagpipray kay Lord. Lord, pa-check ng heart ko. Siya na kasi nakakaalam ng heart natin. Diba? Sabi sa Bible, the heart is deceiving. Okay? So, paano ba tayo magbigay? Yan ang magandang question. Sabi, dapat magbigay tayo ng buong kagalakan. Cheerful, di ba? Kaya sabi, God loves a cheerful giver. Sabi sa pangalawang Korinto, chapter 9, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob, at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Dapat masaya. Ibig sabihin, puno ka ng kagalakan. Masaya ka, hindi napipilitan. Hindi parang isang obligasyon yung gagawin mo. Dapat tapat o bukal sa kalooban na may kasamang kasiyahan. Dapat hindi mabigat ang loobin mo. So, malinaw tayo dito, no? Sabi pa sa pangalawang Korinto, chapter 8, sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat may nilang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. Alam nyo, ito yung isang halimbawang ng buong puso at may kagalakan ng pagbibigay. Nakita nyo, hindi lamang sa abot ng kanilang makakaya, mas higit pa. Ito yung mga unang Christians nung araw. Kaya ito pa, nakikiusap pa sila, sabi, please, ibig namin makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. Talagang overjoyed sila, nag-uumap ang puso na magbigay. Grabe, no? So nakita ninyo, yan ang hinahanap ni Lord na puso sa atin. Kaya pag nagbigay tayo, how do we give? Sabi, as unto the Lord, not men. Para sa Panginoon. Hindi pa kitang tao. Kaya sabi sa Mateo 6, mag-ingat kayo at baka ang paggawa ninyo na mabuti ay pakitang tao lamang. Sapagkat kung ganyan ang ginagawa ninyo, wala kayong matatanggap na gantimpala mula sa inyong Ama na nasa langit. Naka-experience na ba kayo ng ganyan? Na obvious, pakitang tao lang. Para lang masabi na, uy, ang bait niya. Kapag tayo ay nagbigay, wag natin sabi dito, wag pa nating ipamalita. Bakit kailangan pang ikwento kasi? Para kanino mo ba ginagawa yun? If you know you're doing it for the Lord, ay ba't ikukwento mo pa? Kung talagang para kay Lord, hindi mo na ito ipagsasabi. Sinasabi ni Jesus dito na pakitang tao kapag ikaw ay nagbibigay ng tulong tapos pinamamalita mo pa. Pag sinabing pinamamalita mo pa, binibida mo pa. Okay? Alam mo, napikay ako sa simbahan na yan. Alam niyo, maraming ganyan. So, actually, kaya maraming ganyan kasi nature naman natin yan eh. Sometimes, sa impurity ng heart natin, para, uy, talaga, o di, talagang hanga pa sila sa'yo, di ba? Hindi yun ang hinahanap ng Panginoon sa atin. Ang hinahanap niya ay malinis na heart. Pag nagbigay ka, kay Lord ka magkuhan. Pagsabi na, Lord, salamat. Pribileyo natin yun, actually. Kaya tumutulong tayo.
Ano pa? Dapat, pag nagbibigay tayo, is motivated by love. Unang Korinto, chapter 13. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala, sabi ng Apostol Pablo. Kaya tayo nagbibigay dahil because of love. Because, sabi, ang pag-ibig ng Diyos ang naghihikayat sa atin upang magbigay. Yun ang nagpapamotivate sa atin. Yung love ni God. Kaya kitang-kita sa yung Panginoon sa action mo doon sa attitude mo. Kung mapagbigay ka, alam mo, pag sinabi mo pagbigay, malawak to, no? Mapagbigay ka sa lahat ng bagay. Mapagparaya ka. Sabihin, ano ba example? Pagdating sa mga pila, example, ito mga everyday life natin, sa grocery, nakita mo, nagmamadali siguro yung isa, ang magiging reaction mo, pag puspos ka ng Espiritu Santo, sige, muna na kayo. Di ba? Masaya ka pang nagbigay. Bihirang gumagawa nun. Actually, halos wala, di ba? So, yun ang magandang practicein natin. Minsan, na-practice ko yan, sabi ko nga, well, kami sa family rin, minsan, pinapaalala ko yung mga anak ko, sige na, pagbigyan mo na. Alam mo, nagugulat pa sila eh. Sige po. Grocery yan sa mga department store, sa pila, whatever. Ganun din tayo, mga lalaki, sa driving. Ayan, ako, struggle tayo dyan, di ba? Ang hirap yung bigla kang kakatin. Pero, defensive sabi di ba? Turo sa school, driving school, paging defensive, pagbigyan mo na lang sila, wala namang mawawala sa'yo. Ang maganda, sumunod ka sa Panginoon. Going back dito sa verse, sa 1 Corinto 13, ano sinabi ni Pablo? Pinapakita niya ang kahalagaan ng pag-ibig sa pagbibigay. Okay? So, ang biblical giving ay isang manifestation ng sincerity ng pagmamahal natin sa Diyos at sa ibang tao. Ano pa? How do we give? Dapat, unconditional. Sabi sa Filipos 4:12, alam ko kung paano magikaos. Alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masihan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o magutom, ang managana o maghirap. Alam nyo, taliwas sa ibang turo, no? Hindi tayo nagbibigay upang tumanggap. Hindi dapat na kaya tayo nagbibigay ay upang tayo yumaman material ng mga bagay. Ayan Lord, nagbigay ako sa iyo, kaya inaasahan ko, i-bless mo ako. Kasi sumunod ako sa inutos mo. Hindi, maling-mali po yung ganyan. Mali ang ganyang pag-iisip at wala sa Bible yan. Ang pagiging tapat sa pagbibigay ang nagdadala sa atin sa pagpapala, subalit hindi garantiya upang yumaman tayo sa mga material na bagay yan. Ang puso naghahangad na yumaman sa mga material na bagay ay hindi makadiyos yun. Kaya ulitin ko yung hindi po makadiyos, ang hangaring yumaman, dumami ang iyong pera. Kung pinagkalooban ka ng ganitong kalagayan, di ba, marami kang pera, mayaman ka naman, salamat sa Diyos. Dahil bonus na lamang yan. Ang hinahanap ng Diyos ay yung pusong malinis. Okay? So alam natin, wala tayong pag-aari dito. Kung binayayaan tayo ng maraming pera, ay hindi lang para sa atin to. Dapat ipamahagi rin natin sa iba at matulungan yung iba. At sabi rito, ang kahirapan ay hindi dahil sa kulang ka sa pananampalataya. Dahil ang Diyos ang siyang nagpapasya sa buhay natin. God is in control of your life. So alam niya kung payayamanin ka o hanggang dyan ka na lang, subalit hindi ka niya pababayaan. He will always help you. Sabi nga niya, hindi ka niya pababayaan. Hindi ka niya iiwanan. So malinaw po sa atin yun, ano? Ngayon ay pag-aralan naman natin kung saan, paano nagsimula ang tithing. Yun na natutunan natin kanina, ay nabanggit ko kanina yon. Kaya tingnan natin yan sa Genesis 14. Basahin natin, purihin ang kataas-taasan Diyos na nagbibigay sa iyo ng tagumpay at ibinigay ni Abram kay Melchizedek ang 10 bahagi ng lahat ng kanyang nasamsam buhat sa labanan. Alam niyo, sa ilalim ng Mosaic Law, ang mga Israelita ay natasang magbigay hindi lang ng isa, kundi 3 ikapo o yung tithe.
Dalawa sa mga ito ay taunang ikapo. Every year, isa para sa mga Levites at isa para sa taunang kapistahan ng Jerusalem. Ano ba yung Mosaic Law? Ito yung batas na ipinagkaloob ng Diyos kay Moses, kasama yung Ten Commandments, regulations sa religious observance, yung tabernacle, offerings ng festivals, at marami pang iba. Pero hindi naman kasi yan yung tunang topic natin ngayon. Sa minsan, Lord willing, mapag-aralan natin yan. Backgrounder lang natin yan. Balik tayo sa tithing. Ang tithing ay binanggit sa New Testament din ni Jesus. Kaya ano sabi ni Jesus sa Lucas 11? Kapag kayo mga Pariseo, ibinibigay ninyo ang ikasampung bahagi ng yerba buena, ruda at iba pang halamang panimpla sa pagkain, mga herbals po to, ngunit kinaligtaan naman ninyo ang katarungan at ang pag-ibig sa Diyos. Ano ba sinasabi ni Jesus dito? Naawa siya dyan sa mga Pharisees kasi nagtatithe sila dahil sumusunod lang sila sa batas ng Mosaic Law. Wala sa kanilang mga puso ang kusang pagbibigay. Kaya ginagawa nila dahil kailangan sumunod sa batas. Dahil law po yun nung araw, mga Israelites. Hindi tama ang kanilang puso. Wala ang pag-ibig sa Diyos at hindi ganito yung kalooban niya. Nagiging legalistic tuloy. Yan ang tawag dyan, legalistic. Kailangan Okay? Wala yung galing sa puso. Walang love. Kaya sabi sa Roma 10, sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang ituring na matuwid ng Diyos ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. Ngayong panahon na ito, wala na yung Mosaic Law. Sa panahon ni Jesus, si Jesus ang kaganapan ng batas. Ginawa niya ito para maging righteous lahat ng sumampalataya sa Kanya. Kaya sabi sa Galatia, kaya ang kautusan o yung batas o law ang naging taga-disiplina natin hanggat sa dumating si Kristo. Upang tayo'y maituring na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayon dumating na ang panahon ng pananampalataya, which is nandiyan na si Jesus, wala na tayo sa ilalim ng taga-disiplina. Ano ba ibig sabihin ni Pablo dito? Wala na tayo sa ilalim ng taga-disiplina. Tayong lahat ay nasa ilalim na ng pagpapala ng Panginoon Diyos. Nasa grace period na tayo. Kaya ang tithing ay isang bukal sa puso na pagbibigay, hindi dahil sumusunod tayo sa batas. Hindi ka nagbibigay dahil sinabi sa iyo, kundi nagbibigay ka dahil sa iyong kagalakan na niligtas ka mula sa iyong mga kasalanan ng Diyos mula sa pagkakasala at tinubos ka niya ng dugo ni Kristo upang linisin ka sa lahat ng iyong kasalanan at upang maging matuwid ka sa harap ng Diyos. Kaya mahalaga itong Romans 6:23 na to. Gusto ko lang ulitin sa inyo. Ano sabi, Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Dalawang uri ng kamatayan, physical at spiritual. Lahat tayo mamamatay, whether we like it or not. Ngunit may pangalawang kamatayan na spiritual, sinasabi sa Bible. Pagbabayarin natin ito sa pangalawang kamatayan. Double dead, sabi nga, Ngunit may nagbayad upang hindi tayo mapunta sa impyerno. Salamat na lang at dahil sa awa ng Diyos, tayo ay nasa pamamagitan ng Jesus. Siya tumubo sa atin. Dahil sa kanyang pagmamahal, hindi tayo magbabayad ng utang dahil hindi rin naman tayo capable magbayad ng ating mga kasalanan. May bonus pa, binigyan pa tayo ng buhay na walang hanggan o eternal life na libre. Libreng regalo na kaloob sa atin. Hindi tayo karapat-dapat, subalit ipinagkaloob sa atin dahil sa kanyang habag. Praise God. Kaya, kapatid, anong dahilan ngayon? Anong dahilan bakit hindi ka magiging mapagbigay? Yan ang magandang isipin natin. Oo nga, Lord, ang laki ng ginawa mo sa akin. Bakit itong aking makasalanang sarili palaging yun ang lumalaban sa akin. Alam ko itong tamang gawin. Kaya nga sabi ng Apostol Pablo, sabi niya, I'm wretched. Sira-sira ako, sabi niya gano'n. Gusto kong gawin yun. Tama, hindi ko magawa. Yan ang nangyayari sa atin. But,
by the power of the Holy Spirit, we can do it. Amen? Kaya nga, yan po yung paalala sa atin. Yung ating maka-Diyos na sarili, dapat yung ating pinapairal. Ang susunod nating topic yung point number 2, no? Tungkol naman sa utang. Yan. Meron di ba rito sa inyong walang utang? Ano ba ang debt? Utang, ano? O pagkakautang. Meron ba kayong mga utang na o yung mga nagpautang kayo, hindi na kayo binayaran, di ba? Kaya, bakit tayo nangungutang? Ang tanong, bakit nga ba? Ang simpleng sagot, tinapos sa pera. Kaya may biglang pangangailangan at wala kang sapat na pambayad. Question, kasalanan ba ang mangutang? Ano ba sinasabi sa Bible? Tignan natin, ha? Deuteronomy chapter 15. Sa katapusan ng bawat ikapitong taon, dapat ninyong kanselahin na ang lahat ng utang. Ito ang gawin ninyo. Hindi na dapat singilin ng nagpautang ang utang ng kapwa niya Israelita. Hindi na niya ito sisingilin dahil umabot na ang panahon na itinakda ng Panginoon na kanselahin ang mga utang. Pwede ninyong singilin ang mga dayuhan, pero kanselahin dapat ninyo ang utang ng kapwa ninyo Israelita. Alam niyo nung araw, panahon ng mga Israelites, yung Old Testament, pinapakancel na lang ni Lord yung utang. Kung Israelite ka, pares kayong Israelite, chosen people, pinapakancel na lang yun. Sinisingil na lang yung mga foreigners. In our case, bilang Kristiyano, kung hindi makabayad yung kapatiran mo, talagang hindi na siya makabayad, ay eto sinasabi sa atin, yun yung love. Diba? Hanggat maaari, hindi kalooban ng Diyos kasi na tayo may utang eh. Yung Old Testament, ang pangungutang at pagpapautang, pinapayagan nila. Subalit kontrolado lang. Diba? Sa New Testament naman, pinapaalalahanan tayong huwag maging alipin ng utang. Mahirap maging alipin ng utang. Kaya sabi sa Kawikaan, chapter 22, ang mahirap ay nasa kapangyarihan ng mayaman. Ang nangangailangan ay alipin ng nagpapahiram. Tama? Mahirap pa may utang. At kapag ikaw ay nabaon sa utang at hindi na makaahon, may kasabihan tayong kapit sa patalim. Sa halimbawa, ito, naging alipin ka na ng pera at yung nagpahiram sa iyo ay maaari niyang gawin dyan ang lahat upang masingil ka. Talagang pipigain ka niya. Kaya sinasabi sa Bible, ano sabi sa Roma 13:8, huwag kayong manatiling may utang kanino man, maliban sa utang ng pagmamahal, sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautusan. Ibig sabihin niya na tinubos tayo at binayaran na, kaya wag na tayong paalipin sa tao. Dapat wala tayong pagkakautang kahit kanino, liban sa, ano sabi dito sa verse, liban sa pagmamahal. Paano pala kung nagbi-business ka at kailangan mo na palaguin to, mangungutang ka ba? Maglo-loan ka ba? Maganda bang tanong yan? Tignan natin ano sinasabi ng Bible. Ito sa akin, personal ko lang na natutunan. Hanggat maaari, alam nyo, huwag kang magnegosyo kung wala kang ipon na pang negosyo mo. Bakit? Dapat kasi kaya mong isakripisyo kung ito ay mawala o malugi ang negosyo. Hindi laging kikita ang ipinuhunan mo sa negosyo. Hanggat maaari ay huwag mong ipangutang ang ipangnegosyo mo lalo at gagawin mong startup capital. Tapos first time ka magne-negosyo, magbe-business. Kapag lumalago naman at gusto mo mag-expand, maaari ka nang mangutang sa bangko ng equal sa iyong kinita. Halimbawa, yung 10,000 mo na pinuhunan mo ay kumita ng 10,000. Ibig sabihin, nabawi mo na yung investment mo. Kung mag-expand ka, pwede ka na mangutang sa bangko. Subalit, huwag lalaki sa halaga ng iyong kinita. Maximum of 10,000 lang. Maaari mong utangin sa bangko. Kasi huwag dapat sumobra. Ang principle kasi, isa-isip mong lagi na kung hindi ka man kumita, ay may pambayad o capability kang bayaran ang iyong inutang. Nakuha ninyo yung principle? Kaya, maingat tayo dapat dyan. Merong ang 8 steps dito to get out of debt. Halimbawa, nabaon ka sa utang. Merong 8 paraan. Ito galing to kay Howard L. Dayton. Founder to ng Crown Financial Ministries. Tingnan natin. Matuto tayo dito sa 8 steps niya to get out of debt. Okay. Number 1. Okay. Establish a written budget. Gumawa ito.
gumawa ka nito, maganda isusulat ninyo o kaya lalo ngayon, no, kung marunong ka ng Excel, ilagay mo sa Excel upang ma-analyze kung saan ka naroon sa iyong finances. Saan mo gusto makarating sa iyong paggastos at upang makontrol mo rin ang pagiging impulsive sa paggastos. Madalas nating nagagawa ito yung hindi naman masyado kailangan, minsan binibili natin. Kapag ginawa daw natin to, mas malaki ang chance na itong establish a written budget. Pag ginawa natin yan, mas malaki ang chance na makaahon tayo sa pagkakautang. Kaya written budget, gawa muna tayo yan. Number 2, gawa daw tayo ng listahan ng mga assets natin, ari-arian. Lagay natin, latag natin. Kasama yung cash on hand, yung mga assets na madaling i-convert sa cash. Kung may lupain, yan, kotse at ibang personal na pag-aari. At kung mayroong investment, yung mga pwede mo singilin o mga receivables kung tawagin, kung nagnegosyo ka naman. Evaluate mo bawat isa. Suriin isa-isa at pag-isipan kung meron kang pwedeng ibenta upang makabawas sa iyong utang. Okay? So, pangatlo, sabi dito, make a list of all your debts. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, ilista mo lahat yun. Maraming hindi alam kung anong kanilang utang. Kaka-amnesia, di ba? Isulat ang monthly payments, interest rate, at balance due. Ang goal mo dyan, mabayaran mo muna yung mga items na may pinakamataas na interest rate. Yun ang unahin mo. Number 4, establish po a repayment scheme or a repayment schedule for each debt. Isama niyo yung mga credit cards, monthly payments, months remaining at balance due. Kailangan dito yung disiplina at mag-i-effort ka talaga. Subalit ayon kay Howard Dayton, worth it kapag sinunod mo yan. Nakaka-encourage daw kapag isa-isa mo nang nababayaran yung mga pagkakautang mo. Number 5, consider mo yung possible sources of additional income. Kung posible, maghanap ka additional income upang mabilis makabayad sa utang. Ang tanging paraan upang makawala sa utang ay bawasan ng gastos at dagdagan ng income. Sakaling may additional income ka, siguruhin idagdag sa pambayad ng utang at bawasan ng gastos. Number 6, eto, huwag na mangutang muna. Accumulate no new debt. Kasi mamaya, ugali natin, nabayaran ko na isang utang ko. Utang ka na naman. Hindi dapat ganun. Kung nababayaran natin unti-unti, linisin natin lahat yung pagkakautang natin. Number 7, be content on what you have. Sabi nga, mag-pick ng sinturon kung ganun lang kaya natin. Sige, kung ano ang meron ka, maging kontento. Hindi ba, pinag-usapan natin yung last topic about contentment. Bilang Kristiyano, dapat discipline natin yung sarili natin. At ito yung gusto ko, number 8, do not give up. Ito maganda. Huwag susuko. If God is for us, who can be against us? Amen? Nasa atin ang Panginoon Diyos. At tiyak, tutulungan niya tayo. Hindi niya tayo pababayaan. Kung alam ng Diyos ang puso natin na talagang bukas at humihingi ng tulong sa Kanya, tutulungan niya tayo. Ngayon, ang pag-usapan naman natin yung budgeting, number 3. Alam niyo, marami sa atin ang naharap sa problemang bus na ang pera bago pa dumating ang sweldo. Last topic yan natin. Naging example ko yan, di ba? Wala pang katapusan, wala pang akinse, ubus na yung akinse, pinangutang na, di ba? Kaya tuloy, ipinapangutang na yung sweldo ng katapusan. Kung natatandaan nyo, yun nga yung ating binanggit noon. Subalit, alam nyo, pinakaugat ng problema dito, hindi marunong mag-budget. Kaya mahalaga po yung pagbabudget. Ito yung susunod nating pag-aaral ngayon. Budgeting. Alam nyo, isang paraan to makakatulong sa atin upang magawa natin na ibig natin mangyari sa isang taon. Sinasabi ko sa inyo, mayroon akong friend, ang galing sa budgeting, nakaka-encourage siya. Lahat ng mga expenses niya, income niya, expense, lahat, nakasulat, naka-Excel yun. Anong pa na ledger pa, no? Lahat yun nilalagay niya. Talagang maaari tayo magplano at gumawa ng budget. Ang kailangan lang natin talaga, alam nyo ko, ano? Discipline. Ang mahalaga dyan kaya mong disiplinahin yung sarili. Ano sabi sa Kawikaan chapter 16? Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat na iyong mga layunin. Alam mo, ang budgeting ay isang paraan upang planuhin ang income versus expense. Magkaroon ng long-term
O kaya short-term budgeting. Isang tool yan to take advantage. Lalo ngayon, Excel, di ba? Malaking tulong yan sa atin. O kaya Ledger, maraming paraan kung saan madali sa atin.